Awit kayo sa Panginoon ng isang bahay. Aawitin, magsiawit kayo sa Panginoon kung sandaligan. Awitan ng Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Kahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bahay. Awitin, magsiawit kayo sa Panginoon sandalian. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapalan at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin ang ating mga pagkukulang at pagsisihan ng ating mga nagawang kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan, alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya nang makapapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa kamatayan ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglagos hanggang sa kabila ng tabing. Alalaong bagay ang kanyang katawan. Tayo may isang dakilang saserdote na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi, sapagkat nalinis na ang ating mga puso at nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan, sapagkat tapat ang nangako sa atin. At sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. At huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo
at iyong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang salita mo'y liwanag, tanglaw sa aking paglakad, sa pag-akbang sa iyong landas. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Sinisindihan ba ang ilawan para itago sa ilalim ng takalan o kaya'y sa ilalim ng higaan? Hindi ba upang ilagay sa talagang patungan? Walang natatago na di malalantad at lihim na di mabubunyag. Ang may pandinig ay makinig. At idinugtong pa niya, unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Ang panukat na ginamit ninyo ay siya ring gagamitin sa inyo ng Diyos at higit pa. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. May magandang balita pong hatid sa atin ang mga pagbasa ngayon. At ito po ay ang katapatan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Ang nag-iisang dakilang saserdote na namamahala sa sambayanan ng Diyos. Ayon nga po sa unang pagbasa, sa Kanya natin maaaring itindig na matatag ang ating pag-asa, na Siya namang pupukaw sa ating damdamin sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Sa Ebanghelyo, ipinararating po ng Nazareno na ang pag-ibig sa kapwa at ang paggawa ng mabuti ay hindi naman kinakailangang itago, kung paanong hindi rin naman ito dapat ipinangangalandakan. Kasi parang false humility kapag ka itinatago mo ang iyong paggawa ng mabuti. Pagka naman ipinangangalandakan mo, para namang pride na yun, So, inihahalin tulad po niya ito sa ilawang inilalagay sa talagang patungan. Katulad po noong kandilang yun na umaandap-andap doon, sa may altar. Yun talaga ang kanyang patungan.
Hindi po yan inilalagay doon sa ilalim ng altar para itago ang liwanag. Pero hindi naman nakakasilaw. Sapat lamang na tumanglaw. Ano ho? Okay. So kung liwanag ng pag-ibig at kabutihan ang inilalagay natin sa talagang patungan, pag-ibig at kabutihan din po ang sa ating magliliwanag. Tandaan po nating ang panukat na ginamit ninyo ay siya ring gagamitin sa inyo ng Diyos at higit pa. Ito po ang sabi ng Nazareno sa ating ebanghelyo ngayon. Ganun naman pala. Ay bakit po kaya matapos nating umibig sa kapwa at gumawa ng mabuti sa kanila, suklam at pagtatatwa pa rin ang ating natatanggap kung minsan? Kaya siguro yung iba ay nagsasawa, nadadala. Kasi nga, siguro naghihintay kahit papaano na kilalanin at pasalamatan. Ay sa halip na kilalanin at pasalamatan, kinagagalitan pa. Chichismis pa, o kaya naman ibabakbite pa. O, sasaksakin sa likod, so to speak, parang ganun. Tatraydo rin. So, tayo pa rin po ba ang may sala kapag ganun? Gumawa ka na ng mabuti, sinubukan mo ng ibigin siya, pero masama pa ang isinukli sa'yo, kasalanan pa ba natin yun? O yung kapwa na natin? Well, maaari pong sila na. Pero may magagawa pa rin po tayo sa ating sarili para hindi na tayo masyadong maghangad ng kaparehong kapalit. Yung pong tinutukoy kong kaparehong kapalit kapag halimbawa kabutihan ng iyong ibinigay, naghahangad ka rin kahit papaano ng kaparehong kapalit na kabutihan din ang ibibigay sa iyo. So para hindi na tayo masyadong masaktan, ang gagamitin nating panukat o standard sa kapwa ay ang panukat ng Nazareno sa atin at maging sa ating kapwa. Sa halip ng gamitin natin na panukat ay yung sa sarili nating panukat, ang gagamitin nating panukat ay ang ginagamit ng Nazareno sa pagtingin sa atin. Kung ang panukat po halimbawa para sa pagsasaing ay yung maliit na tasang plastic na kasama ng rice cooker, pag nagsasando ka ng bigas, tinatakal mo yun. So kung 3 kayo halimbawa sa bahay, nagtatakal ka ng, kung maliit lang yun, 6 para tigagalwa man lamang, para matansya mo kung gaano karami. O kung wala naman, yung gatang, lata ng pork and beans na medyo pinukpok para hindi masyadong matalas, O kaya na may lata ng sardinas na malaki-laki. Ang panukat pong ginagamit sa paglagong espiritual ay ang mga katuruan ni Jesus tungkol sa pananalig, pag-asa, at pag-ibig. Ang gatang po ng Diyos ay ang kanyang pagkakatawang tao at ang napakaraming pagkakataong ipinagkakaloob niya sa atin para magpakatao. So yun po ang kanyang sukatan. Ang kanya mismong pagkakatawang tao at ang napakarami niyang second chances na ibinibigay sa atin para maabot natin
ang pagpapakatao o yung fullness of our humanity. Kung ito po ang gagamitin nating panukat sa mabuti nating pakikipagkapwa-tao, makakapagmahal po tayo ng walang kondisyon at makagagawa ng mabuti ng walang hinihintay na kapalit. At ayun, katulad ng sabi natin kanina, hindi na tayo masyadong masasaktan. Kasi hindi na tayo mag-e-expect. Yun po kasi ang ating panukat kung minsan, yung ating expectation. Kaganito ang ibinigay ko, ay dapat naman, kaganito rin o higit pa ang matanggap ko. O kahit kalahating man laang, okay na rin sa akin, basta may kapalit. At kung ang maging kapalit nito ay ang hindi natin ine-expect, makakayanan natin itong sikmurain. Hanggang sa matutunan po nating huwag nang magtaob ng takalan ng ating mga expectations sa nailagay na nating ilawan ng pag-ibig at kabutihan. Ngayon, doon na natatapos ang aking reflection. Pero meron pa akong naaalala. Mamimili ba tayo ng patungan ng ating ilawan ng pag-ibig at paggawa ng kabutihan? Ang sabi sa atin, sa Ebanghelyo, ipinapatong ito sa talagang patungan. Kung yung kandila ay sa kandelabra talaga ipinapatong, doon lang ba talaga yun ipapatong sa nararapat sa Kanya? Tandaan po nating maging sa sementeryo, itinitirik din ang kandila. Maging sa gilid ng karsada, maging sa, nakakakita ko doon sa labas. Meron silang balde roon na biniyak. Itinitirik din doon ang kandila. Ibig sabihin, bagamat mabuti kung ang paglalaanan natin ng liwanag ng ating pag-ibig at paggawa ng kabutihan ay yung nararapat na pagbigyan nito, baka mabuti rin na subukan natin na paliwanagin ito doon sa mga dako na kailangan ang liwanag nito. Sa lalong madilim, sa lalong mga sulok-sulok, sa lalong nangangailangan ng pag-ibig at kabutihan. Mahal na poong Jesus Nazareno, ang mukha niyo po nawa ang sa amin magliwanag. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin po tayo sa Diyos, Ama ng Liwanag, upang maging tapat tayo sa ating bukasyon na maging ilaw ng sanlibutan. Sa bawat dalangin ng atin pong itutugon, Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang ating simbahan, ang bayan ng Diyos, naway maging dakilang ilaw na nagliliwanag sa kadiliman ng ating mundo. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang mga pinuno ng daigdig, naway magbigay ng sinag ng pag-asa sa buhay ng managhihikahos at nangangailangan. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano, naway maging tulad ng ilawan sa tuktok ng bundok upang maging gabay ng mga taong naglalakbay dito sa lupa patungo sa Diyos. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang mga may sakit, mga matatanda, at mga napabayaan naway hindi mawala ng pag-asa sa pamamagitan ng liwanag
na ipinakikita ng mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang ating mahal na yumao, naway tanglawan ng walang hanggang liwanag. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Sa ilang sandali ng kahitahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito at isama rin natin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ama naming Diyos, bigyan niyo po kami ng bagong kamulatan at lakas upang maitalaga namin ang aming sarili sa paglilingkod sa aming mga kapatid at kapwa-taong malayo sa amin upang ang liwanag mo ang tumanglaw sa lahat. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Maiyan sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay sa iyong kabutihan. Iniaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsitayo na po ang lahat. Halina't mga kapatid, at itong ating paghahain ay dalangin natin na kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan na iyong dulot, kami sumasamo sa iyo't lumuluhog upang kaligtasan ay iyong ipagkaloob sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Karapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinapangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pagbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ bring us to everlasting life. Amen. Katawan ni Kristo. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Panginoon, aking tanglaw, tanging ikaw ang kaligtasan. Sa panganib, ingatan ako, ang lingkod mo nanalig sa'yo. Ang tawag ko'y iyong pakinggan, tingapin mo at kabagan. Aniyaya mo'y lumapit sa'yo, huwag magkubli, huwag kang magtago. Sa bawat sulok ng mundo, ang lingkod mo'y hanap sa'yo. Ang tawag ko'y iyong pakinggan, tingapin mo at kabagan. Panginoon, aking tanglaw, ikaw ang kaligtasan. Sama-sama, ilayo mo ako. Ang sulong ng ibig sa'yo. Announcement. Sa darating na Sabado, February 1, 2025,
Sa ganap na ikalima, ika-anim at ikapito ng gabi na misa. At sa linggo, February 2, 2025, ay ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus na Panginoon sa templo, o mas kilala rin sa tawag na Piyesta ng Candelaria. Ang araw na ito ay araw ng pagbabasbas ng mga kandila. Tanda na si Jesus na ating manunubos, ang siyang dakilang liwanag. Ang lahat ay inaanyayahan na magdala ng mga kandila at sa bawat misa na gaganapin ay magkakaroon ng pagbabasbas. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Paris Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang, sa iyong kagandahang loob na bumubuhay, lagi nawa naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa amin ibinigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang inyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan at mga kahilingan, lalo na po ang pag-asa sa buhay, ang lakas ng katawan, ang pagpasa sa kanilang mga exams, at ang kagalingan sa kanilang mga karamdaman nang naaayon sa inyong kalooban. Basbasan din po ninyo ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo, na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong buong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, marangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinulwalhati namin.